Magandang umaga sa inyong lahat or good morning to all of you. So, in this morning, it's around 7:30 I think. So, naglibot-libot ako dito kung ano magagawa ko. Dinaanan ko yung ginagawa kong puro carpos, kaya lang is ngayon nakita ko dito na may problema na naman itong aking bonsai dito. So, kunin ko yung camera tapos i-focus ko dito. Ito yung sinasabi ko sa inyo kanina na nagka-problema na naman ito. Nakita mo yung dahon. Kagugupit ko lang dito, tapos is ganito na yung itsura ng dahon. Nakrampol. So, ito palang ficus na ito, sa totoo, hindi ko alam anong pangalan nito. But, it seems na pag magdahon siya, it's turned like yellow. Kaya tinatawag ko na lang itong golden ficus. So, ang nagkapangalan nito na golden ficus, ako lang. So, sa totoo, walang golden ficus. Kasi may kaibigan na nag-comment sa akin nga, ngayon lang siya nakatuklas nga may golden ficus pala. So, hindi. Just only on my own viewing about this ficus. So, bali, itong ganitong ficus, tatlo sila nandun sa wild yung isa. Ito yung pangalawa, yung pangatlo hindi ko pa hinukay. So ngayon nag-isip-isip ako kasi itong bonsai hindi basta mabinta dahil sa sobrang mahal. So naisipan ko na mag-dig na lang ng materials, kasi mas mura man pag mag-dig ka ng materials compared to ready-made yung tapos na ba. So mas maganda mag-dig tapos mas mura yung binta, mga 150, 350, 500 ganyan. Punta na tayo, maghanap tayo ng madidig. So before pala magpunta tayo, may pakilala ko sa inyo, that one. So this bonsai materials from my garden. So that is what is that? Tawag ko niyan is a dwarf kamuning, pero seems na mahal ang binta dyan kasi yung binili ko, yung maliit pa is 350. So ganyan kalaki, binta ko yan ng mga 10,000. Kaya walang bumibili. So sinabi ko na maghanap na lang tayo ng madidig at yun ang ibinta natin, yung mga bonsai materials. So kuha ko ng bara, tapos hanap tayo dito ng madidig dito sa paligid ng aming kapaligiran. Itong nakita ko before. Madali ito kasi madali itong mabinta kasi mura lang. Isa lang ang mabali, tatlo lang ugat lumolusot. So dali lang nabunot, kaya lang nahirapan ako. Yan. So ang ganda. Manok. So dalhin ko sa palengke ito. Ang ganda ng materials. Tapos natulog pa lahat mga tao sa bahay, wala pa nagigising. Hindi nila alam, pag isama ko itong manok, tapos ibibinta ko itong manok, mas mauna pa itong mahalin kaysa materials na bonsai ko. So, na. Pik, 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 pik. Ang hirap pang huliin. Tik, tik, tik.
Grabe naman pagkatali ito. So hindi ni kasi sinama ko itong tali, yung bintahan ko, maniniwala talagang sa akin itong manok kasi may tali. Binta kita. Hindi. Mabuti na lang nakasombrero ako, hindi halata sa kamera. Gunting, bara, iwan mo na. Binta ko nitong manok at saka itong bonsai materials. Hindi ko na lang sinali yung bonsai, ito na lang manok kasi alam ko mabinta ito. Chris! 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 Sino ka? Ako ang iyong konsensya. Huwag mong ibinta yan. Masisira ang buhay mo. Sino yun? Ako ang Sino ka? konsensya mo. Konsensya? Bakit hindi kita makita? Di mo ako makita kasi nasa loob ako ng katawan mo. Konsensya. Hindi ipabinta itong manok? Huwag mong ibinta yan kasi masisira ang buhay Ito mo. nagsasalita. Kasi wala kami pang-ulam kaya ibinta ko ito. Pero hindi sa iyo ang manok na yan. Kaya So ikaw ang konsensya ko. isuli mo. Tapos ayaw mo ipabinta kasi magalit ang anak ko. Oo, magalit talaga siya. Totoo naman. Huwag mong ituloy na sa isip mo. Nakatutok ang kamera ko sa iyo, kaya isuli mo na yan. Maraming CCTV naka-record so malaman ng anak ko na bininta ko itong manok. So, salamat, Konsensya. Ikaw pala si Konsensya. Akala ko yung dalakit na nagsasalita. Sige. Magbonsai na lang ako. Iuwi ko na itong manok doon. Nalimutan ko pala, may konsensya pala. So, uli ko na lang ito. Kasi sa naisip ko, tama naman si konsensya. So, manok, ikaw nang magpasensya sa akin kasi naisipan ko tuloy ibinta ka. So, sana wag kang magalit sa akin ha. Huwag mong sabihin sa anak ko na ibinta kita kanina. Okay. Dito ka. Yan. Huwag mong sabihin sa anak ko nga. Nilipat. So, bahala ka na dyan. Basta mag-ayos na ako ng bonsai ko. May konsensya pala. So, itatanim ko na lang muna ito bago ito ayusin ko itong podocarpus ko kasi pag hindi ko matanim ito baka hindi ito mabuhay. So, pasalamat din ako sa mga naman. Pasalamat din ako sa konsensya ko. So, dahil sa gipit sa pera, naisipan ko tuloy ibinta sana yung manok ng anak ko. Kaya lang, dahil sa konsensya ko na humahabol sa akin, sana yung gunting, dito pala sa konsensya nga humahabol sa akin, tinulungan niya ako na hindi makagawa ng kamalian. Kasi pag tinuloy ko yon, may posibilidad na masira yung mga bad record. Bad record. Hindi bad record. Good record. Ano tawag yun? Basta, pero sa nalaman ko parang may bad yun. So, ang ganda ng materials na ito kasi nakadapa. Yan naka-design na. Tapos ang gagawin ko din is tanggalan na lang ng dahon. Then after that, i-wire ko. Then, it's like slanting. Then, maliit siya. Ganyan lang kalaki. Tapos, malaki na. So, pag mabuhay ito, is maswerte ako. So, pasalamat na nang sabi ko na binta ko sana yung manok para may mabili ng ulam. Kasi, tulog pa yung mga anak ko. Kasi, ang nangyari is,
bumalik na lang ako dito kasi yung iniisip din natin yung ano, kasi baka masira ang buhay natin. Ito ang resulta, yung lagi tayong nanonood ng ano, yung mga vlog sa iba, kasi yung iba yun yung content nila, manguha og manok. Then ang problema nito, ay ako. So, excuse me. So ito na po, natapos ko na yung na-dig ko na red picos. So since maliit pa itong tawag nito, mga sanga niya, kasi mura manigihampas-hampas dito god. So mabuti na lang nakita ko agad, then ang ginawa ko, hindi ko lang ito dinala doon. Kasi pag nadala ko pa ito doon, may posibilidad na pati yung manok masama, tapos is mapagalitan ako ng anak ko. So iniwan ko kasi tatanim ko na, as nakita niyo, tinanim ko na. Tapos first wiring ito, yung wire hindi match sa mga sanga niya, kaya ganito ang pag-wire ko na lang. So this is my front, dito ang harap ko, kasi pangit magdiri mo gamong harap, nakasukib man sa ilalom. So depende din yan, kasi pag magbago isip ko, back to zero na naman, then dito naman ang gagamitin kong harap. So dito ako na pilit na harap kasi may biyak dito, so magandang tingnan, lagyan ng pintura, hindi lime sulfur, kasi lagyan ng lime sulfur patay ini. So hopefully magandang tingnan ito sa video. Tapos ito ang gawain ng mga bonsai, mahilig sa bonsai everyday, kahit anong iniisip para lang makagawa ng bonsai. So ganyan ako. Then tapos sana may makukuha kayong aral sa nangyari sa akin this morning, kasi ako din may nakukuha akong aral dahil sa konsensya ko na ibinta ko sana yung manok, tapos na ano ko sa konsensya ko, binalik ko na lang doon, kasi pag magising ang anak ko, masira ang buhay ko. Yun lang. So sana makakuha kayo ng aral sa ginawa kong video na ito, then just sharing every day on my bonsai garden. So once again, thank you very much for watching. God bless you all. Have a nice morning ahead of you. Bye-bye.